Balita sa lalawigan, namatay ang 200 baboy sa 2 barangay sa Kalinan District sa Davao City. Kinumpirma ng Department of Agriculture na African Swine Fever o ASF ang naging sanhi ng pagkamatay ng mga baboy sa loob lamang ng 2 linggo. Pumalo na sa 200,000 baboy ang isinailalim sakaling sa 1 kilometer radius. Ipinagbawal na rin ang pagbebenta ng karne ng baboy na hindi dumaan sa pagsusuri. Apektado rin ang mga nagbebenta ng feeds at kangkong na pagkain ng baboy sa lungsod. Philippine Standard Time, 10:01 ng umaga. At yan ang mga balita. Ako si Margie Valdez Bentulan ng Radyo 5 para sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Aksyon! 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 News Update! Kapalit na maginhawang buhay ang pangungulila sa pamilya at pagsubok sa trabaho ang dinaranas ng mga kababayan natin nagtatrabaho abroad. Mga paraan para labanan ang depresyon ng mga OFW sa Perfect Morning with Cheryl Cosim. Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 na umaga sa Radyo 5, 92.3 News FM. Usapang walang paligoy-ligoy, tulong en punto, serbisyong diretso, aksyon, solusyon. Pangungunahan ng seasoned reporter by heart na si Alex Tinsay. Walang sasayanging oras, di na maghihintay sa wala. May puso, pati pagbabalita. Aksyon, solusyon sa Radyo 5, 92.3 News FM. May pinahuhulaan pero parang kilala mo naman. Nagpunta lang si Direk sa Amerika. Pagbalik nakipag-break na sa kanya yung aktor. You know what? That's a bad image. Ba nagulat na lang si Direk? Hinihiwalayan na siya ng aktor? May lengguwahe na taga-showbiz lang ang nakakaintindihan. Bok-bok, ting-ting, cheng-cheng, bek-bek. Christy per minute. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Kachika mong reyna ng intriga na si Christy per minute. Naman, dami-dami revelasyon. Christy per minute. Walang inaalala kahit pa maintriga dahil ang mundo ng showbiz nagbabago per minute. Yung mga nanggugulo na wala namang napatutunayan. Yung walang nakikitang maganda at positibo sa ating bayan, sila ang dapat mawala at palitan. May maihihim pa ba kay Nanay Christy? Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 6. Tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China tumindi. Sa ating balitang business, presyo ng mga produktong petrolyo posibleng Mga balitang hindi naidlip sa magdamag at nang gising sa pagsilip ng umaga. Mga balitang nagpapabangon at nagbibigay ng kakaibang pananaw sa personalidad at pangyayaring pinaka-pinag-uusapan ngayon. Mga kwentong huhubog sa kasaysayan bukas. Balita alas 5 sa Radyo 5. Balita alas 5 sa Radyo 5. Earthquake resistance checklist. Tuwing Sabado at tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa Radyo 5, 92.3 News FM. Balita alas 5 sa Radyo 5. Balita alas 5 sa Radyo 5. Oras na para makibalita. Kabisado niya ang lunas. Sabihin lang ang nararamdaman. Dahil ang kanyang panggagamot, naturopathic ang paraan. Lahat ng madahon na gulay, ayan, safe ka dyan. Huwag nang mag-aalala, mga kapatid. Hiling galing. Hiling galing. Samahan si Dr. E sa kanyang natural na pagiging healthy ng katawan, puso, isip at pananaw sa mga bagay-bagay. Tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pag gusto ng healing, gagaling. At kung kayang i-share, share the blessing. Hiling galing. Hiling galing. Be kind to your body, kapatid. Hiling-galing way lang tayo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang Perfect Morning with Cheryl Cosim ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Siksika na ng kaalaman at talakayan. Perfect Morning with Cheryl Cosim sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 6.
Yes, it's a fantastic Friday. Feb 7 po tayo. February 7, 2020. Araw po tayo ng Biyernes. At araw ng birthday girl. Cheryl Cosim, happy birthday! Happy birthday! Ayan, ano bang wish natin kay Cheryl? Siyempre ako, ang wish ko sa kanya, a career that will sustain her until she's 80. Makatarungan na ba yun, do? Pwede naman, hanggang 80? Why not, diba? Hanggang 80 anyos. Kasi naman, napaka-flawless ni Cheryl. Kaya-kaya niya na pumasa na siya ay 40 anyos kahit siya ay 80 anyos na. Pero matagal mo pang iisipin yan, Yeng. For now, the best of health, of course. And yun na nga, a career in the industry na makikita ka ng hanggang sa mga second and third generation pa. Yan ang gusto ko. Happy birthday. Kasi pag ako kumanta, ang baba-baba ng tono. Happy birthday, Yeng! And enjoy your birthday. Kami muna ni Doktora Joan ang magtataong bahay para sa iyo sa iyong birthday. Ayan, happy birthday again. And of course, this morning ay makakasama po natin live na live dito sa studio si Doktora Joan May Rifarial. Isa pong psychiatrist. Doktora, good morning. Good morning. Good morning, Ma'am Menchi. Happy birthday, Miss Cheryl. I wish you all the best. Another great year for you. Nice. Ayan, oo nga. And from here on, and until many more years. Yes. Ayan. Mm-hmm. Pero, yan, dahil birthday ni Cheryl, dapat this should inspire yung ating usapan sa araw na ito. Kasi ngayong umaga po, ay pag-uusapan natin ang depression. Paulit-ulit natin pinag-uusapan ito, Doktora. Yes, Why is it so necessary that we talk about it often? Kasi talagang, kasi ang depression kasi it's a valid, no? It's a medical problem na which warrants, It's a valid problem. Yes, it's a medical problem na which warrants early intervention. Kaya mas maganda kung alam natin what to watch out for, ano yung mga babantayan, ano yung mga napapansin, para mas maagapan natin at hindi na siya aabot sa more severe or complicated forms. Okay. And very particular ang ating talakayan ngayong umaga ngayon about depression ay itinututok natin, nakatutok ito sa pagsubok, sa mga challenges na nararanasan ng ating mga overseas Filipino workers. Dahil sabi nga daw sila yung pinakamatinding nakakaranas ng kalungkutan, pangungulila sa pamilya kasi dagdag pa rin yung pagtatrabaho sa ibayong dagat, sa ibang bansa. Maswerte tayo ngayon kasi merong teknolohiya. Ayan, Ang dali-dali, meron ka ng cellphone dyan, parang nasa tabi mo lang, yung iba nga nasa sariling bahay, tinetext pa yung kasama nila sa bahay. At computer, ang dami, technology is on our side. Kumbaga, kakampi natin ang teknolohiya at ang dali nating makontak yung ating mga mahal sa buhay. Pag tayo, hindi lamang tuwing tinatamaan ng homesickness, pero ito yung regular. Yes. We make it a regular agenda for the day. Correct. To make sure we converse. Yes, and we stay connected. We stay connected. Sa ating mga loved ones. Yan. Be it here or anywhere else abroad. Correct. And nako, Doktora Joan, marami tayong mga nakatutok sa atin sa Facebook. Ang mga overseas Filipino workers. So, sali na po sa aming talakayan. Pwede po kayong tumawag sa amin sa aming hotline 8633007. Again, dinagdagan natin ng 8 ha. 8633007. Mapapakinggan din po ang Perfect Morning with Cheryl Cosim sa Radio 5, 92.3 News FM sa Cebu, Davao, Bacolod at General Santos City at sa iba't ibang panig ng mundo. Mag-log on lamang po sa www.news5.com.ph at i-click ang Radio 5 at hanapin ang Perfect Morning. Presto, mapapanood nyo na po kami. Live na live din po tayo sa Facebook pages ng Radio 5 92.3 News FM ng Perfect Morning with Birthday Girl Cheryl Cosim. Huwag nyo na hanapin yung Birthday Girl. Hanapin nyo lamang yung Perfect Morning with Cheryl Cosim at allow Cheryl Cosim to have a perfect birthday morning ngayong umaga na ito. So mapapanood din tayo sa Signal Channel 6 and please subscribe and follow us sa YouTube channel po ng Perfect Morning with Cheryl Cosim. Madali yan kasi, Doktor, pag
overseas, Yes, ano? oo. Talagang ano, at saka itong topic na to, talagang tinanong sa akin before, Oh. na kung pwede daw maging topic here, kasi Yes. madami nga ang nakikinig, and Correct. from overseas. So yung ating mga overseas Filipino workers na nakatutok sa akin na mag-comment kayo, ito ba relate much ba kayo? Ika nga, relate much ba kayo sa topic na to? Mag-post lamang po ng inyong mga katanungan tungkol sa ating topic at sa MX3 ha, at mamimili po kami ng 5 winners ng MX3 gift pack. Yan ang yan ang isa sa pangkontra ng depression eh. Yes. Freebies, di ba? Nagtanong ka na, may freebie ka pa. Ayan, kasi ito nga po, so ang ating pong topic ngayong araw na ito, depression, particularly hitting our overseas Filipino workers. Kasi ayon nga po sa Philippine consulate officials at mga psychologists, maraming overseas Filipino workers ang nakakaranas ng depression. Bago pa nga kasi daw umalis ang bansa, doktora, I can imagine that, Kasi you wouldn't choose to go abroad not unless really that was your pangarap. Pangarap or part of your family's Yes, yung goals correct, for the nga, future. Pero yung iba, which I guess wala tayong statistika, pero siguro malaking bilang ang talaga ang isang primary reason nila is financial. Yes. Greener pasture. Yun ang hinahabol nila. Correct. So, sabi nga, pag alis pa lang, dito pa lamang ay meron na silang mga kinakaharap na problema, meron na silang mga hinakaharap na may mga bagahe na. Yes. Liban sa literal na bagahe. Pero may mga bagahe na Correct. sa kanilang mga balikat. So, doktora, ano yung mga karaniwang factors na nagtutulak na ano ba itong mga issues na ito na karaniwang kinakaharap ng ating mga OFWs? Yes. So, normally, meron talagang part na dapat i-understand din natin na may normal sadness. Normal sadness. Normal sadness na pag parang ina-anticipate mo na mapapalayo ka from your family, kung ilang buwan ba yun, or yung iba kasi ang contract nila is mga 1 year, 2 years. So, merong yes, oo, may mga anticipatory talaga na malulungkot ka, kasi mahiwalay. So, isa yon sa magiging factor na isa sa mga risk yon for them to develop that feeling na malungkot pagdating na nila sa country nila kailang pupuntahan. Because loneliness is there. So, parang feeling nila, bago kasi lahat. So, there is that period of adjustment. Yes. Ang adjustment kasi kahit sino nakakaranas nun. Kahit tayo, pagbago ang work natin, pagbago ang school, pagbago ang country na pupuntahan natin, mag-a-adjust talaga tayo. So normally sa books, it says 3 months. May 3 period months for you to more or less to adjust. Lalo na pag OFW. Tagal pala. Matagal. Lalo na. Kaya very important yon na during those 3 months, yung pag-uusapan natin mamaya, what to do para matulungan. Especially dun sa first 3 months na dun talaga yung initial feelings of loneliness, sadness. Kasi nga lalo na mag-a-adjust ka sa new culture. Culture shock. Oo. Pati Ma'am Menchi, yung weather, mag-a-adjust ka rin kasi from here baka mapunta ka sa isang place malamig na malamig. Oo, sobrang lamig. Okay. Or sobrang mainit naman. Or baliktad, sobrang mainit. Pati food, mag-a-adjust sa food. And of course, wala na yung support system. Physically, wala doon yung support system na nagbibigay ng lakas. What is a pangkaraniwang support system that you leave behind? Usually, yan family. Number talaga. 1 talaga yon, family. Talaga. So, despite kung merong mga family issues yan, ha? Yes. Sila pa rin talaga yun. Family pa rin. Kasi, lalo na tayo, Filipinos, extended family tayo, no? Yes. Normal din sa atin na hindi lang yung nuclear family na ako, asawa at mga anak. But, syempre, malakas ang support natin from the extended family. Mga lolos, lolas, titos, titas, in-laws. I asked that, doktora, kasi yung iba sa atin, diba? Ay, nako, ayoko na dito, tatakasan ko na yung pamilya ko, aalis ako. Pero yun din pala talaga ang support family, ang support network niya. Yes, primary pa rin talaga yon, the support network, support system. And of course, aside from that, yung mga friends.
maiiwan mo dito. Friends na kasama mo siguro dati sa neighborhood, sa community, sa Okay. church. Kasi lahat sila mag-iiba talaga. No? Correct, Kung pupunta ka correct. sa ibang country, wala na yung friends na lagi mong kasama siguro pag weekend. Na Yes. mag-ano kayo, banding-banding, oo pasyal-pasyal nga. sa mall, manonood ng sine. So lahat yun mag-change temporarily. Okay. Oo. But like we said, like you said, there is normal sadness. Normal meron sadness. yun. Okay. Usually during the adjustment phase, Okay. yung first 3 months na yun, meron talagang normal. Meron talaga. Okay. It's 10:17. Pag-usapan pa natin yan para yung normal sadness na yan ay hindi nga humantong, sabi niyo nga, doktora, yung Yes. complicated na, no? Medyo nagle-level up siya. 10:17 tayo mga kapatid. Magbe-break lamang po tayo mabilis na mabilis pero magbabalik pa rin po ang Perfect Morning with Cheryl Cosim. Ang Perfect Morning with Cheryl Cosi may hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Pangalawang liham sa mga taga-Korinto, Kabanata 5, Talata 17. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Bago magdesisyon kung ipapa-opera ang mata dahil sa katarata, alamin kung ano ang dapat asahan bago at pagkatapos ng operasyon. Alamin din kung PhilHealth accredited ang doktor, ang pasilidad pangkalusugan at kung magkano ang sagot ng PhilHealth para sa nasabing operasyon. Maging mapagmatsyag na PhilHealth member. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin ng tama. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa area code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Hi, Daddy Delpin Geronimo po para sa MX3. 2 years ko nang kasama ang MX3 capsule. Ang MX3 capsule ay may clinical study na low in sodium, cholesterol, and fat-free. Tested and proven ito. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at original. Tulad ko. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Protektahan ang buong pamilya laban sa germs na sanhi ng sakit. Gumamit ng Family Rubbing Alcohol. Ang Family Isopropyl Rubbing Alcohol ay mabangis sa mikrobyo at disinfectant. Maginhawa na, protektado ka pa. Knockout ang mikrobyo sa Family Rubbing Alcohol. Kaya iwas sa sakit ang buong pamilya. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Isopropyl ay ang generic name ng family alcohol. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa gitgitan ka ba at naipit sa bulbul na traffic? Dapat kalmado ka lang. Lalo na't kasama mo sa kotseng iyong sinasakyan ang Pagoda Air Freshener. Mabibili ang Pagoda Air Freshener in strawberry, orange at lime scent. Gawing kaaya-aya ang iyong paligid. Katulungin mo ang Pagoda Air Freshener. Gamitin din ang Pagoda Air Freshener sa banyo, kwarto, aparador at opisina. Kaya mga pare at mare, mga kaibigan, relax ka lang. Gawing kalmado ang paligid mo. Gamitin ang Pagoda Air Freshener. Tunay na maipagmamalaki ng Pinoy ang MX3. Gawang Pilipino, natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika. Mula sa Switzerland, United Kingdom, France at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. Mag-MX3. Araw-araw. Tulong para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagbabalik ang Perfect Morning with Cheryl Cosim. Katuwang ang MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Nagbabalik na po ang Perfect Morning with the birthday girl. Not with the birthday girl, Cheryl Cosim, of course, pero Menchie Silvestre, umuupo, sitting in for the birthday girl, Cheryl Cosim. Again, Perfect Morning po tayo. Kasama pa rin po natin si Dr. Joanne. Sorry. So, Doktora, kanina binitawan natin yung term na, naku, na-intriga ako doon. Normal sadness. If there is normal sadness, can there be normal stress, normal anxiety? Of course. Meron din. Kasi ito yung mga emotions na anyone, kahit sino, kahit tayo, mafe-feel natin ito day to day. Depende kung anong mga experiences natin. Ang normal anxiety, it's very important. Kasi for example, ako, estudyante ako. Kung hindi ako anxious, kung hindi ako takot,
na may Okay. exam kinabukasan, Yeah. hindi ako magpe-prepare, hindi ako mag-aaral. So it's Oo. normal that I am anxious. Naku, tomorrow meron akong Meron exam. kang- Kailangan yes. pagandaan. Or for example, sa inyo ma'am, big presentation. Yes, For example, or may big interview. So kailangan nyo mag-prepare for that. Okay. Kasi it will push you. It will push you to do your best to prepare. So it's not automatic na when you say naku, may luka-lukahan ako ngayon, lungkot-lungkutan ako ngayon, depressed na ako. Hindi siya kaagad ganon. So I Oo. can be lonely. Yes. I can be stressed. I can be anxious. Yes, correct. Okay. Within normal limits. Pwede. Na pwede. hindi ko sasabihin ako, depressed na ako. Although yung Okay. iba lang, ginagamit nila loosely ang term Yan na na nga. depressed ako. Okay, Pero okay. hindi ibig sabihin nun na yun na yung sinabi natin kanina na medical problem. Hindi iba yung pa siya medical Oo. condition. It can be sadness. Pero Sadness. ang automatic lang na tinatawag natin is depressed ako, no? To Correct. describe the mood. Pero hindi ibig sabihin nun na clinically depressed na ang isang Yes. individual. Okay. Siguro ito, Doktora, no, this is an opportunity for us to also call out on our listeners, Yes. our friends, our relatives na let's not also loosely use the word depression. Correct. Oo. Kasi meron palang normal. It's normal to be sometimes lonely. Yes. It's normal na minsan umiiyak ka nang Oo walang, naman. di ba, mag-isa. It's normal na nasistress ka. Correct. Patungan niyo ako ng trabaho dyan. Correct. Ang dami-dami yung tinambak sa Oo. akin. Stress yes, na ako. from work. Kasi Yes. lalo na tayo, nagmumultitasking tayo. So from work, family concerns, sa mga anak, sa mga finances. Correct. So maraming factors yon. So normal yun na talagang sometimes pagod tayo. Correct. Exhausted tayo. So hindi ibig sabihin kung hindi ka na gumagalaw kasi walang energy, depressed na kaagad. Kasi Okay. So meron siyang mga criteria. Okay, Yun okay. ang gusto natin ma-mention, i-differentiate na allowed tayo to feel the normal emotions. Okay. Pero kailangan din, may mga batayan tayo kung kailan natin masasabi na kailangan na ng mas frequent monitoring. Okay, okay. Na mas babantayan. Especially you said adjustment period like for an OFW, for example, especially nakatutok tayo sa OFW. Yes. Sabi nga ni Doktora kanina, hiniling talaga itong topic na to ng ating Meron mga na listeners. nag-message talaga before. OFW Oo. listeners and viewers. So, particularly for OFWs, there's a 3-month adjustment period. Yes. Okay. So, Normal it is yun. normal. Within the first 3 months, Yes. okay, you experience sadness, severe Homesickness, mamimiss mo yung mga pagkain, yung mamimiss Pati mo yung pagkain. yes, yung of course yung speaking in your language kasi mahirap 'yun, no? Na pagdating mo doon ikaw lang mag-isa na kaya mag-Tagalog or mag-Filipino. You Yes. struggle to explain yourself, Correct. describe your situation. Okay. And depende din to ma-mention, isa pang factor kasi doon, pagdating doon, yung meron din anxiety about uncertainty sa trabaho. No? So, Uncertainty sa lalo na kung yung work is parang yung mga yung, ang tawag dyan, may term, by 6 months, 1 year, contract. Probation Yes, period. oo, ganon. So, Okay. may degree of uncertainty na nakaka-add sa feeling of anxiety. Yes. Kasi ang anxiety and depression naman, closely related yan sila. Closely related. Okay. Even in our brain, pareho lang sila ng chemical na nagtutulak niyan din ng yes, emosyon. pareho lang. Nasa parang spectrum yan sila. Okay, Pareho silang serotonin. Parehong serotonin. So, Okay. meron yan kasing biological basis sa brain. Okay. So normal 'yon. So like yung work conditions nila, like kung ano ang scope ng kanilang trabaho, uncertainty, kamusta yung relationship nila sa mga kasama nila sa workplace, na mga foreigners. So sobrang dami talagang factors and yan sila, may interplay. So multifactorial. So hindi natin masasabi na ito lang ang cause ng pagkalungkot or ng severe, halimbawa depression, but maraming factors siya. Especially siguro, Doktora, when it's your first time to go abroad. Mas Tapos yun. work Oo, agad ng correct. matagal. Iba yung
nagbakasyon ka, naranasan mo yung ganda ng ibang bansa, naranasan mo yung ibang season sa ibang bansa, Correct, oo. natikman mo yung pagkain sa ibang bansa, pero yung biglang, oh my gosh, 3 taon kong titiisin itong weather na to, 3 taon kong titiisin itong roommate ko na to na ibang lahi, mag-a-adjust ako. Yes. So I guess that's yes, napatunayan na ng studies na lalo na pag first time to go to a foreign land na, and yun nga, no, depende din sa, mas may mga risk factors pa rin ma-mention na halimbawa, females more than males. Kasama din yun. Because of the added na mga hormonal imbalances ng females. Ng female. Ng females. Para wag mo kausapin niya ngayon, meron yan. May mga ganon. Pwedeng ganon. It can. Which is true. Yes, makaka-affect talaga yun sa mood ng isang biro tao. yun for some, biro yun for some, pero actually talagang it affects the mood. Yes, kasi biologically, may effect siya sa hormones natin. So, parang ang body kasi natin, ang brain, parang computer, no? Na pag gumalaw ang isang hormone, gagalaw din yung isang hormone. So lahat talagang dapat mag-work together. Correct. And yung sinasabi natin a foreign place, it can even be within the Philippines. Yes. Bigla Pwede kang din. nasalta ng Maynila o baliktad, Pwede taga din. Maynila ka nasalta ka bigla sa isang liblib dyan na bigla ka Correct. naging doctors for the barrios. Pwede rin yun. Like that. Yes. It can also happen. It can also. Basta anywhere na may kailangan mag-adjust ang You isang left tao. your comfort zone. Comfort zone, yes. Okay. Kasi itong comfort zone natin, be it with family, with friends, ito yung nagbibigay sa atin ng feeling na safe tayo. That safety na feeling ang nawawala, no, or nababawasan pag umaalis tayo from that comfort zone natin. And even doktora, I'm sure it helps. That's why it's there, that there is training before OFWs are deployed, di ba? Nakakatulong yan, Correct. Pero iba pa rin talaga yung bigla ka nang nandyan. Oo, iba Nasa talaga. Okay. And good yun na may mga training kasi part talaga ng to prevent yung pag-complicate ng normal sadness into depression. Part talaga is yung kailangan preparation ang kailangan. Preparasyon. Mentally, emotionally, psychologically, very important ang preparation na i-anticipate na ng isang individual na talagang pagdating doon, iba, mag-a-adjust, and kailangan buo ang loob mo na talagang buo ang loob. Oo, na i-embark mo tong journey na to. Correct. Na para alam mo rin kung paano ka mag-prepare kasi not just emotionally, physically. Yung iba ma-mention, nakakatulong kasi magdala din sila ng mga reminders from home to help sa kanilang adjustment. Like for example, yung iba kung under my care, no, na patients. Ang ginagawa nila, nagdadala sila ng mga stuffed toy, ng mga anak nila, para lang hindi sila masyadong malungkot. Meron silang hinahag. Yung iba naman, pillow, gano'n. So, may mga gano'n. So, depende kung anong... So, okay lang yung may parang security blanket. Security. Oo, parang... Not just the photo. Correct. Albums, pwede din. Photo albums. Buti ngayon, meron ng mga photos sa phone. But meron silang mga reminders from home. Even the scent siguro, no? Yes. The scent of your baby, the scent of your wife, the scent of your husband, it helps. It helps. Kaya preparation is the key. Preparation. I-anticipate. In fact, yung anticipation, ma-mention, it's a mature defense. Mature coping skill yon. Mature coping skill. Preparation is a mature coping skill. Take note of that, ha? Anticipate mo na kung ano yung mga pwedeng mangyari pag alis mo, posibleng mga dadaanan mong pagsubok doon. Mag-scenario building ka na. Kailangan talaga yon. Para pagdating mo doon, handa ka na. Sisiw na lang to na kasi napaghandaan mo na siya. Okay, ayan. Oops, it's 10:30. Alam ko magbe-break tayo for some commercials, pero magbabalik po ang Perfect Morning. Katuwang pa rin po ang MX3. Ang Perfect Morning with Cheryl Cossi may hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Nasa gitgitan ka ba at naipit sa bulbul na traffic? Dapat kalmado ka lang. Lalo na't kasama mo sa kotseng iyong sinasakyan ang Pagoda Air Freshener. Mabibili ang Pagoda Air Freshener in strawberry, orange at lime scent. Gawing kaaya-aya iyong paligid. Katulungin mo ang Pagoda Air Freshener. Gamitin din ang Pagoda Air Freshener sa banyo, kwarto, aparador at opisina. Kaya mga pare at mare, mga kaibigan, relax ka lang. Gawing kalmado ang paligid mo. Gamitin ang Pagoda Air Freshener. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso
at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Unang liham kay Timoteo, Kabanata 6, Talata 9. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Ikaw ba ay PhilHealth member? Mag-ingat sa mga nag-aalok ng libreng operasyon sa katarata, lalo kung kayo ay senior citizen na. Makipag-ugnayan sa inyong doktor kung katarata ay dapat operahan. Tiyaking PhilHealth accredited ang doktor at pasilidad pangkalusugan at kung magkano sagot ng PhilHealth para sa nasabing operasyon. Maging mapagmatsyag na PhilHealth member. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin ng tama. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa area code 0244417442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Ang oras 10:30 ng umaga, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. May lumilipad pa ring foreign airlines patungong Xiamen, China. Sa panayam ng programang Early Already sa Radyo 5, sinabi ni MIAA General Manager Ed Monreal na doon sumakay ang ibang mga Chinese na stranded ng ilang araw sa NAIA. Sinabi ni Monreal na nagbawas lang ng flights ang ilang airlines dahil sa novel coronavirus. Ayon kay Monreal, sapat ang sanitizer at sabon sa mga paliparan upang matiyak ang kalinisan ng mga pasahero sa gitna ng coronavirus scare. Sa kaugnay na balita, nakararanas ng diskriminasyon ang ilang Pinoy sa Italia dahil sa novel coronavirus. Napagkakamalan kasing Chinese ang mga Pinoy. 2 na ang kumpirmadong kaso ng coronavirus sa Italy. Inatake ng 4 na lalaki ang Pinoy na si Brandon Diaz at sinabihan siyang dapat umalis sa kanilang bansa ang Chinese nationals. Nagtamo ng galos ang 22 taong gulang na Pinoy sa kanyang ulo at katawan. Agad nag-report sa Philippine Embassy ang Pinoy. Nakaranas din si Nolasco Santa Isabel ng diskriminasyon sa public transport kung saan lumalayo ang mga nakakasabay nitong mga pasahero. Mag-asawang Chinese ang 2 kaso ng nCoV sa Italy at nakakonfine sa Spallanzani Hospital. Philippine Standard Time, 10:32 ng umaga. At yan ang balita. Ako si Cherry Baile ng Radyo 5 para sa 1PH. Kami ang boses ng pinakakaisang Pilipinas. Aksyon, 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 News Update. Lovely Look Hairspray. May swabbing amoy ng French perfume. Ang Lovely Look Hairspray ay walang pinipiling klima at panahon. Magagamit sa lahat ng okasyon. With Lovely Look Hairspray, ayusin ang buhok mo sa formang gusto mo. Istilong buhok ganda. Mag Lovely Look Hairspray ka na. Hi, this is Sarah Geronimo for MX3. Isa sa pinakamagandang sinunod ko sa magulang ko ang pag-inom ng MX3. 2 years nang umiinom si Daddy ng MX3 capsule. Nakakabilib kasi may clinical trial, tested, and proven. Ako, hiyang sa MX3 Plus and MX3 Tea. Like father, like daughter. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Protektahan ang buong pamilya laban sa germs na sanhi ng sakit. Gumamit ng Family Rubbing Alcohol. Ang Family Isopropyl Rubbing Alcohol ay mabangis sa mikrobyo at disinfectant. Maginhawa na, protektado ka pa. Knockout ang mikrobyo sa Family Rubbing Alcohol, kaya iwas sa sakit ang buong pamilya. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Isopropyl ay ang generic name ng family alcohol. If symptoms persist, consult your doctor. Good news! Ang pinagtitiwalaan yung MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Tulong para sa malakas na resistensya. Very low ang sodium content, cholesterol and fat-free. Mag-MX3 araw-araw. Tulong para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagbabalik ang Perfect Morning with Cheryl Cosim. Katuwang ang MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Nagbabalik na po ang Perfect Morning with Cheryl Cosim at sa punto pong ito makakausap natin po sa linya ng telepono si Ginoong Nino Orozco na dati po siyang nagtrabaho sa barko at nakaranas din ng depression. Good morning, Nino. Hello, good morning. Magandang umaga sa iyo.
Apo. Okay. Very quickly, ikwento mo nga sa amin, bakit mo nasabing nakaranas ka ng depresyon sa iyong pagtatrabaho sa barko? Unang-una nung time na nasa barko ko, ang totoo, normal naman talaga sa OFW yung kalungkutan. Pero sa naranasan ko kasi, yung pati mga minsan kasama mo sa barko, lalo pag iba-ibang laki. Yung sa kultura, sa kultura, iba yung minsan pakikitungo nila sa Pilipino. Yes. Gaya ng ibang lahi, yung ibang puti, yung mga European. Yung European, ang napansin ko kasi sa ugali nila, may time sila na yung isa pag ginakausap mo, yung paano ba, yung parang walang yung anger nila, may anger talaga sila na yun. Hindi mo, siguro, ugali na talaga nila yun eh. Again, anong napansin mo, Nino? Yung parang magagalitin ba? Magagalitin. Yun yung isa sa, minsan, nagkukos ng depression sa ibang mga Pilipino, diba? Okay. Pero normal naman siguro yung lungkot talaga. So paano naging epekto sa iyo, Nino? Kasi gaya natin, mga Pilipino, family-oriented tayo. Hindi gaya nila na okay lang sila na yung mapagalitan nila yung ibang tao. Yung kalahi nila, tayo, kumbaga, hindi tayo sanay sa ganon. Yes. Yun yung isa sa quote ng doon. Ano yun? Ano yun, Nino? Parang hinihiya ka sa ng colleagues? Parang ganon po. May galit sila na ganon minsan. Pero mismo sa kalahi nila, kung hindi sa ibang lahi kasi kami, halos 4 na lahi kami sa isang barko. Opo. Wow. So iba lahi kami, may Croatia, may India, Filipino. Okay. Minsan may Taiwanese pa. So, parang iba-ibang pakikitungo sa bawat lahi. Iba-iba. Pero the best, pag Asian, halos nagkakatugma-tugma rin sa ugali. Kayo, okay. Nino, tama ba yung pagkakaintindi ko sa kwento mo ay may nasabay pang pagkakasakit ka liban sa depression nung ikay nasa barko? Hello? Ayan, Nino, tama ba yung intindi ko sa kwento mo na ikaw ay nasabay pa ang pagkakasakit mo dito sa iyong pagkakaroon ng depression? Opo. Okay. Kaya po, yun yung time na hindi na rin ako nakapagpagawa. Medyo nakapagpunta din ng maliit ng ticket. Dahil doon sa depression na yun, siguro, yun yung isang sa cause din na sabi ko, dito na lang sa Pilipinas. Okay. Kaysa barko. Kasi sa barko talagang So anong ginagawa mo no, Nino, para yan katulad nga niyan, sabi mo nararanasan mo yung hihiyain ka, naranasan mo yung eto na pinoproblema mo pa yung sakit mo, paano ka nagko-cope ika nga? Hello, Nino? Teka, Nia mukhang naputol. Okay, naputol. Okay. Yun palang, doktora. Yes, oo. Iba-ibang lahi. Correct. Oo. And studies have shown, Mamenshi, na talagang mataas din ang risk for mga mental health concerns among seafarers. Like si Sir Nino. Kasi sila, nasa gitna ng dagat, and all day, ang nakikita nila, puro water. Tapos yung iba, depende sa level nila sa barko, wala silang access to communication. So, wala silang access to Wi-Fi. Or kung meron man, very limited yon. So, nahihirapan sila to communicate with the family. And tama yung sinabi ni Sir Nino, iba-iba ang kailangan pakikisamahan. Ang language, again, is there. Language barrier, iba-iba ang mga ugali. So, talagang mataas ang risk ng mga seafarers. Pati yung values, binanggit ni Nino kanina, yung
hindi sila siguro masyadong family-oriented. Yes, oo. So probably they don't get na, Correct. I have to call my family at least once a day. Okay, back on the line si Nino. Nino, are you back? Ako. Ayan, Nino, oo. So, Medyo mahina na yung signal. okay. So ano yung ginawa mo ito given na homesick ka na, ito yung pakikisama na mahirap na pakikisama sa iba-ibang lahi. Paano ka nag-cope sa barko? Ang totoo, sa barko marami namang pwedeng pag-ibangan na may mga meron kaming full billiard doon, may video okay, pwede kaming maghati-hati kasama yung mga Pilipino na kasama ko. Okay. At saka yung ibang Asian na sumasama rin sa amin. Okay. At saka minsan pagka nasa good mood din yung mga ibang lahi, gaya ng mga puti, sumasama rin sila at nag-enjoy din sila. Okay. So may bonding moments din naman kayo. Din po. Okay. Hindi naman lahat puro depression, hindi naman po lahat gano'n. Time na okay naman. Yes, that's good. And at least si Nino, he recognizes Correct. Yun yung kalakasan ni Nino. Nino, paano nakatulong sa iyo ang MX3? Ang totoo nung time na in-offer sa akin ni Doc yung MX3. Trinay ko talaga. Nag-try ako ng MX3 and then parang mas maganda sa pakiramdam, lumakas yung katawan ko. So, dati kasi parang weak. Okay. Parang weak kasi, yun nga, nagkaroon din ako ng sakit. Ang totoo, spleen enlargement talaga. Yun ang naging problema mo. Spleen enlargement. Ngayon, since si Doc yung nag-advise na, sabi ko, kasi nung time na pumunta ako ng Amos of Hospital, sa Siemens Hospital, ang advice sa akin, para daw makasakay ako, ipa-opera. Okay. Ngayon, punta ako kay Doc yun siya yung nagpalakas ng loob ko na hindi naman kailangan lahat dahil sa opera kasi risky yan pagka in-opera. Okay. Yung skin. So sabi niya, meron tayong tinatawag na healing process na pinamandaanin sa gamot. Okay. Tapos, may paraan siya ng panggagamot na di ko lang ma-recall yung sinabi nito. Okay. Pero ngayon, a lot better ka. Ikaw ang nagsasabi na ang laki ng pagkakaiba sa iyong kondisyon. Opo, malaking pagbabago sa katawan nung time na gumamit ako ng MX3. Good. Okay, thank you very much. And kamusta ang business mo ngayon? Mukhang may business ka na ngayon, Nino? Maliit na business po. Nice. Truck for hire. Truck for hire. Good. Okay, so ito ay bunga naman ng paghihirap mo rin o talagang may something naipon at naipon natin. That's good. So congratulations Nino, and palakas ka pa ng katawan, especially ngayon na nandito ka na, no? Okay, thank you. Salamat sa kwento mo. Salamat po. Okay, so sa mga OFW para laging malakas, isa sa pwedeng gawin ay ang pag-inom ng food supplements na mayaman sa antioxidant, gaya ng food supplement na gawa sa talukap o balat ng Garcinia mangostana o mangosteen. Itong pericarp ng mangosteen ay may alpha, beta at gamma nutrients. Ito ay good source ng vitamins, minerals, and antioxidants na nakakatulong labanan ang free radicals na sanhi ng pagkakasakit. Ang alpha mangosteen ay nagtataglay ng antioxidant, antimicrobial, again, ulitin natin yun antimicrobial at anti-tumor activities. Ang beta mangosteen naman nakakatulong ma-improve ang mood. At nakakabawas o nakakatanggal ng stress. Samantalang ang gamma mangosteen ay may pinaka-powerful na antioxidant property na nakakatulong maiwasan ang pagbabara sa ugat ng puso na nauuwi sa sakit sa puso. Ang MX3 capsule and MX3 Plus ay ipinapayong inumin bago at in between meals. Pwede natin itong inumin anytime. Ang MX3
tea and coffee mix. Ako yung coffee mix parang feel ko yan. Subukan ko nga yung MX3 tea na yan. Ang MX3 ay walang overdosage. Ayan, dahil ito ay natural food supplement, no side effects, and walang adverse reaction. Para sa karagdagang information sa MX3, tumawag lamang sa MX3 hotline numbers na 0999. Sulat po ninyo ito, ulitin ko, 0999-414-5144. Isa pa, 0918-888-8693 or visit their website sa www.mx3.ph. Ayan. So, ang ganda ng kwento ni Ninyo, Doktora. Oo nga, I can imagine sinasabi ninyo kanina na parang buong 3 months, sometimes 6 months. Paglingon mo, ang makikita mo lamang ay tubig. Puro tubig talaga. You've had patients, Yes. Anong talagang, what goes on in their mind daw pagka ganun, Doktora? Talagang sila, no? Ang coping nila pag ganun is, tama yung sinabi ni Sir Nino kanina, talagang i-distract nila ang kanilang thoughts kesa mag-focus sila on the negative. So, distraction is very important. Make yourself busy. For example, yun, tama yung sinabi kanina na kung may chance na mag-banding-banding with kapwa na mga seafarers, gawin yun, magkantahan, kwentuhan, para lang ma-distract talaga. Kasi the more na mag-focus ka sa mga negative, sa mga wala, the more na mas maapektuhan ang mood natin. And agree din ako, ma-mention kanina, na-mention kasi about food, no? Nutrition. In fact, isa talaga yun sa inaano namin, no? Basics yun of stress management. Okay, bitinin muna natin yan dyan, Doktora. It's 10:47. Kailangan natin mag-break. Pag-uusapan natin yung talagang focus tayo, sabi natin, merong normal sadness. Pag-usapan na natin yung talagang clinical depression. Correct. Paano mini-measure ito? And paano ito tinitreat? Correct. Very important yun. Ayan, it's 10:47 mga kapatid. Magbe-break lamang po tayo, pero magbabalik pa rin po ang Perfect Morning with Cheryl Cosim. Katuwang pa rin po ang MX3. Ang Perfect Morning with Cheryl Cosim ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX-Traordinary. Protektahan ang buong pamilya laban sa germs na sanhi ng sakit. Gumamit ng Family Rubbing Alcohol. Ang Family Isopropyl Rubbing Alcohol ay mabangis sa mikrobyo at disinfectant. Maginhawa na, protektado ka pa. Knockout ang mikrobyo sa Family Rubbing Alcohol. Kaya iwas sa sakit ang buong pamilya. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Isopropyl ay ang generic name ng family alcohol. If symptoms persist, consult your doctor. Wala pang pagsubok na dumating sa iyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Unang liham sa mga taga-Korinto, Kabanata 10, Talata 13. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Want to glam up for an event? Look fab for a date? Or simply change things up a bit? Drop by Salon de Manila today. Let Pin Antonio and her creative team show you styles you love. Because every visit gives us a chance to know you better. So we style you with love each time. From precision haircutting, coloring, and other styling treatments, it always helps to have it from someone you know and knows you back. Book an appointment today. Call 414-3692, 0916-259-4816, or visit facebook.com/Salon de Manila. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Lovely Look Hairspray. May swabing amoy ng French perfume. Ang Lovely Look Hairspray ay walang pinipiling klima at panahon. Magagamit sa lahat ng okasyon. With Lovely Look Hairspray, ayusin ang buhok mo sa formang gusto mo. Istilong buhok ganda.
mag-lovely look hairspray ka na. Hi, this is Sarah Geronimo for MX3. Isa sa pinakamagandang sinunod ko sa magulang ko ang pag-inom ng MX3. 2 years nang umiinom si Daddy ng MX3 capsule. Nakakabilib kasi may clinical trial, tested, and proven. Ako, hiyang sa MX3 Plus and MX3T. Like father, like daughter. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagbabalik ang Perfect Morning with Cheryl Cosim. Katuwang ang MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ayan, nagbabalik na po ang Perfect Morning with Cheryl Cosim. At nako, dahil nga tayo ay press na press, hindi, lalabagin natin yung bilin ni Nia. Quickly, doktora. Yes. Ano ba yung clinical? When will you say, oops, clinical depression Yes, na ito? tatlo ang kailangan bantayan. Kung ito ay persistent na, meaning hindi siya nawawala. Tuloy-tuloy. Ang binibigay namin na allowance is 2 weeks. Pag more than 2 weeks na talagang hindi na nakakakain, nakakaligo, nakakagawa ng self-care, ano na yun, it's a warning signal. Number 2, kung meron ng mga iniisip na gustong saktan ng sarili. Kasi yun, extreme na talaga yun. Yeah, thoughts na parang gusto ko nang mawala na lang kasi pagdaanan ko to. Number 3 is yung apektuhan na ang pang-araw-araw na functionality. Hindi na nakakagawa sa trabaho, hindi na nakakagawa ng report, hindi na kung sa work naman, hindi na nag-absent na. So yung tatlo na yun. Yun ang hindi ka na siguro nag-aayos sa sarili mo. Kasama yun, self-care. Oo. Self-care. Yung iba talaga hirap na kahit bumangon or maligo. Oh my, okay. Now, given that, can it be treated? Of course. It can be treated. Of course. Ang depression, it's highly treatable. Merong mga treatment options available, highly treatable, and temporary. Wag mawala ng pag-asa. Temporary siya. It's time limited. Hindi siya forever na kailangan uminom ka ng gamot forever. Hindi. Hindi siya ganon. Kasi nga, usually niyan, pag nag-hit na tayo ng rock bottom, pag may treatment, we go up. Okay. So parang si dengue rin. It has to hit rock bottom. Before we go up, it goes up. It goes up. So ganun. So treatment is available. Ang important lang siguro emphasize natin, Ma'am Menshi, is that may mga preventive strategies din na natural, na kahit saan man tayong sulok ng mundo, pwede natin gawin. Okay. Number 1, na-mention na kayo na ni Sir, yung sa phone patch. No? Eating the right food. Kasi may mga food talaga, especially fruits and vegetables. Source of mood boosting. Mood boosters. Nutrients. So in general, fruits and vegetables. In general, pero can you be specific? Specifically, pag fruits, bananas are good. Source of serotonin. Avocados are good. Fish, yun. No? So iwasan natin yung mga high in fat content and sugary. But good yun. Omega-3 kasi yun yung sa fish. And yung mga other fruits are good. Kasi with the antioxidants. Number 2 is yung exercise. Very important. Kasi ang exercise, Mamenshi, nakakataas siya ng level of endorphins. Now, ang endorphins, ito yung feel-good hormones. Natural hormones to na nare-release na nakaka-boost ng mood natin. Kahit na 30 minutes, walking sila. It doesn't have to be sobrang todo pawis. Talagang physical activity. Kahit pag mall sila, lakad-lakad sa mall. Basta gumagalaw-galaw sila. Magbunot. It will enhance the correct. It will enhance the blood circulation. At gumaganda yung circulation ng dugo sa brain natin. Okay. Ayan. 2 pa lang yun. Madami pa. Support system. Kasi hindi naman ibig sabihin na kung nandun ka, wala ka talagang pwedeng So make new friends doon. Kung may mga day off, then mingle kasama ang mga kapwa Filipino. May mga ganun naman. Do not isolate yourself. May mga communities naman doon na pwede silang sumali. Or mga church communities doon. Meron din. So tama yung kay Ninyo din kanina, no? Okay, ngayon, binakbakan mo ako ng binakbakan. Pero mamaya, bonding tayo, mag-videoke tayo. Correct. Friends tayo pag nag-videoke. Yes. Okay. Meron Hahanap din ka rin ng good good moments with with probably the person that is your source of stress. Yung mga positive people. Wag yung medyo mga nega. Lastly, self-care. Very important ang self-care. Kung kaya, kung talagang medyo stress doon,
wag masyadong isipin yung mga naiwan na family dito. Temporarily. Kasi dito naman, ang mga families na naiwan natin, madami sila. So, pwede nila yan gawa ng solusyon, paraan, kung ano man yung problems back home. Ang importante is alagaan mo sarili mo kasi mag-isa ka abroad. So, self-care. Like kung kailangan mong magpahinga, walking-walking, manood ng sine doon, makinig ng music. Do it. Yung iba nagjo-journal kung wala silang connection sa wifi. May mga places kasi na wala silang connection. Mag-journal sila or sulat kamay, no? Sulat sila. So may ways of expressing para hindi 'yon nasa loob lang, no? Hindi siya And do not drown yourself in pity, correct, in sadness. Wag mong ugaliin 'yon. Yes, 'di ba? Oo. Like yung isa pa, last na lang Mamenshi. Kasi yung iba, parang ang advice namin is kasi nandun ka na sa ibang bansa, kahit mag-isa ka, may mga friends ka, di gamitin mo yung yung time na yon to explore. Kasi hindi naman lahat ng tao nabibigyan ng chance to go to that country. Correct. So kung habang nandun na kayo, habang nandun dyan na, din explore during your free time. And that can be a topic with your family pag nagkwentuhan kayo. Hindi lang, kailan ka magpapadala. Ay, huwag niyo rin lulungkutin yung member ng family na kailan ka magpapadala. Okay. Ayun din pala, set realistic expectations. Set realistic expectations. Kasi nga, baka iba ang expectations with the other family members. Okay. Ayan. Ang dami ko pag gustong itanong, pero ang dami namin pinag-uusapan off the air. Kung pwede lang. Nia, patingin sa taas. Congratulations. Meron na po tayong napiling 5 winners ng MX3. Sagutin po. Okay. Wait. Ano ba yun? Okay. So, meron tayong piniling 5 winners ng MX3. Sagutin po muna ang messages. Tama ba? Teka lang. What does that mean? What does that mean, Nia? Okay, meron kasi tayong kaninang binanggit natin na merong 5 katanungan na mananalo, makakatanggap din po ng MX3. Sagutin po muna itong mga tanong. Rio, teka, babasahin ko na ba ito? Hindi ko naintindihan yata yung... Okay. So, congratulations, Rio, Ezra Acosta, ang biyanan po ng kapatid ko. Okay. Sagutin po, pakisagot daw po muna pala, Doktora, quickly. Yes. Ang biyanan ko po at biyanan po ng kapatid ko, nagka-Alzheimer's po. Kahit di po kumakain, sabi kumain na daw at busog daw siya. Hindi naman po kumain, ang sakit po niya po na iyon ba ay may kaugnayan ang depression at makakatulong daw po ba ang MX3? Yes. Very quickly. Very quickly lang, ang Alzheimer's or ang problem yan sa memory, it's a form of dementia, ay mataas ang link with depression. Kasi nga may problems na sa biochemistry ng brain and of course makakatulong pa rin ang MX3 and other fruits and vegetables and fruits and supplements. vegetables. Okay, very important pa rin. And fish. Mula kay Augusto Cesar Formiliesa Montojo. Ang kapatid ko po matagal na sa Singapore bilang nurse, malayo sa pamilya. At syempre po dahil sa panahon ngayon na may kumakalat na sakit, masyadong busy sa pagtatrabaho, may high blood na rin po siya. Ano po bang pwede niyang gawin para ma-relax naman po ang katawan at isip niya? Yes, again, self-care to. No? Self-care, so kung sa Singapore, I'm sure meron yan silang mga Filipino din na community. So encourage natin na lumabas din siya kung may time off sila, bond with those friends niya doon para hindi siya isolated. Correct. Ayan, mula kay Myra Almodovar Gamilde, yung pagkalungkot po dahil sa hirap maghanap ng work, pagod po at stress, maari din po ba ma-depress? It can be a factor. It can be a risk factor yun, ang unemployment. So, ang important lang dito is, again, be positive. I'm sure makakahanap din tayo. Marami ng opportunities ngayon. Be it online. Marami ng mga opportunity ngayon. Hindi naman kailangan na pumunta talaga sa office. May mga online, part-time. So, may mga small options. Businesses. May mga options yan. Christopher De Los Santos, minsan po lonely ako at minsan naman worried. Ako minsan I'm crying because naalala ko ang mga lonely moments. Ito po ba isay na meron akong depression? It can be normal sadness. Sadness. Kasi kung may mga maalala ka talagang mga past events na medyo malungkot, normal lang yun, naiiyak tayo. But again, babantayan. Yung sinabi ko kayo ng 3. Kung talagang persistently and affected na ang functionality, Bantayan. Larry S. Casinas, ang pagkakaroon po ba ng sakit ay maaari din po bang maging sanhi ng depression? Yes. It is. Okay. It can be. It can be. Okay. So, again, yung tatlong binanggit ni Doktora kanina, exercise,
Pagkain, pagkain, ng masustansya, self-care. self-care. Congratulations sa ating 5 winners ng MX3 Gift Pack: Rio Ezra Acosta, Augusto Cesar Formilias Montojo, Myra Almodovar Gamilde, Christopher De Los Santos, and Larry Escasinas. Thank you very much, MX3. Naku, magpapaalam na po kami. Yeah. Overtime na po kami. Overtime. Pero maraming salamat po sa lahat ng tumutok po sa atin. Yung inyong mga questions, again, pag panoorin niyo uli yung episode para makuha. Ma-digest. Yes, yung mga tips sa atin ni Doktora. Susunod na po ang Usapang Kapatid sa 1PH Channel 6 at Aksyon Solusyon sa Radyo 5 at FB Live. Maraming salamat. Again, happy birthday, Cheryl! Happy birthday, Miss Cheryl!